Hindi pinapasok ng isang upscale nightclub ang isang transgender woman dahil hindi raw akma ang kanyang damit para sa isang lalaki. Giit ng Valkyrie Club, bilang isang pribadong establishmento ay may karapatan silang piliin kung sino ang kanilang papapasukin batay sa kanilang safety guidelines. Pero ayon sa LGBT party list, malinaw itong diskriminasyon na salamin sa hindi pantay na pagtingin ng lipunan sa mga LGBT. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, naging usap-usapan sa social media ang ilang insidente umano ng diskriminasyon laban sa mga transgender sa hindi pagpapapasok sa ilang mga trans-Pinay sa isang upscale nightclub sa Bonifacio Global City base sa kanilang pananamit. I felt powerless. I felt humiliated because Ganito inilarawan ni 2014 Super Serena winner at trans-Pinay Trixie Maristela ang hindi pagpapasok sa kanya sa isang upscale nightclub sa Bonifacio Global City. Kwento ni Trixie, June 13, kasama niya ang boyfriend at kapatid na pumunta sa Valkyrie Club sa BGC para mag-night out. Pero ang masaya sanang gabi, iba ang kinahinatnan. when they saw my ID, yung security personnel instantly told me that I am not dressed appropriately. I think I'm dressed appropriately, but what is wrong with what I'm wearing right now? And then, ang sabi niya, kasi hindi ka nakapang lalaki. Sa Facebook post ni Trixie, makikita ang sinuot niyang dilaw na shift dress nung gabing yon nagkatabi ng rules ng club. I asked to talk to someone higher kasi I told them na I've been going here before. So they said, because probably you were on a VIP table before. So parang mas lalong nakaka-infuriate na porket naka-VIP table ka, so pwede nilang i-bend yung rules nila. Lumipat daw sina Trixie sa katabing club na pag-aari rin ng pamunuan ng Valkyrie at para raw makapasok, kumuha siya ng VIP table. Nung nakaupo ako sa VIP table, I was crying and I told my boyfriend na parang, why does it have to be this hard? Isa ang kaso ni Trixie sa ilang mga insidente umano na usap-usapan sa social media ngayong buwan ng hindi pagpapapasok ng naturang club sa mga trans-Pinay. Pero kung tutuusin, hindi na bago ang mga insidenteng ito. Dati na ring nabalita ang pagtanggi ng ilang bar na papasukin sina Inday Garutay at Bibi Gandang-Hari dahil sa pagiging trans-Pinay. Tumangging magpa-interview ang pamunuan ng Valkyrie Nightclub pero sa isang statement sinabi nilang walang diskriminasyon sa nangyari. Hindi raw nila intensyon na ipahiya ang mga guest. Ang hindi pagpapapasok ng ilang guest bahagi lang daw ng kanilang safety policies and guidelines. Hindi raw basehan ng hindi pagpapapasok ang sexual orientation ng isang guest. Lalo't maraming beses din daw silang nagpapasok ng mga transgender sa club. Pero sinabi rin ng Valkyrie na bilang pribadong establishmento, meron silang karapatan na piliin kung sino ang papasukin base sa kanilang safety policy at guidelines. Tungkulin din daw ng kanilang staff, partikular ang mga nagmamando ng entrance, ang pagsuri sa ID ng mga guest para masiguro ang mga papasukin sa club ay may tamang pagkakakilanlan at nasa hustong edad. Sa sandali raw na may pagdududa sa ipinakitang ID ng guest, maaari raw hindi papasukin ang naturang guest. Patuloy raw silang magsasanay sa kanilang staff para malinaw na maipaliwanag ang mga guideline ng club at maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sa isang pahayag, sinabi ng LGBT party list na kahit na may karapatan ng isang pribadong club na ipatupad ang sarili nito mga panuntunan, labag sa equal rights provision ng ating saligang batas ang hindi pagpapasok sa mga transgender. Sabi pa ng grupo, karapatan ng mga transgender ang manamit ng ayon sa kanilang gender identity bilang pagpapahayag ng sarili. Hindi rin daw tama na security reason ang gawing dahilan ng pamunuan ng Valkyrie dahil wala namang banta sa seguridad ang panlabas na anyo ng mga trans-Pinay. Para sa LGBT rights group na Kafederasyon, malinaw daw na diskriminasyon ang nangyari. Transgender siya dahil babae ang pagtingin niya sa kanyang sarili at ina-express niya ang kanyang sarili bilang babae, ay discrepancy talaga yon sa kanyang ID tsaka yung itsura niya. Pero yun ang aming basis ng diskriminasyon dahil hindi nagtutugma yung pangalan niya doon sa itsura niya at dahil doon ay dinidiscriminate siya, hindi siya pinapapasok. At kung tutuusin daw, hindi lang naman sa mga establishmento tulad ng nightclub nangyayari ang diskriminasyon laban sa mga transgender. Nakaugat ito sa ignorance tsaka doon sa patriarchal na lipunan, yung lipunang pinaghaharian ng macho na image ng lalaki.
So doon siya talaga nakaugat. Jessica, sinabi naman sa atin ni Trixie no, na merong nakatakdang dialogo sa pagitan nila at ng pamunuan ng Valkyrie. Wala pa tayong impormasyon, no? Karagdagang impormasyon hinggil sa dialogong yan, maliban sa gaganapin daw ito sa darating na June 29 o darating na Lunes. Jessica? Curious lang ako, Dano, ano ang ibig sabihin ng club dun sa safety aspect na ipinupuntos nila dun sa kanilang statement, no? Jessica, dahil nga hindi na sila nagpa-unlock ng anumang panayam, no? Basically, yung statement na sinasabi nila, yung tungkol doon sa security safety policy and guidelines nila, no? Yung sinasabi nila doon, siguro base doon sa pagkakaunawa natin doon sa statement, no? Siguro yung ID, yung sinasabi nila na pag-check doon sa ID, pag-cross-check sa ID ay to prevent people, yung siguro misrepresentation, no? Or halimbawa, yung mga underage, yung mga below 21 or below 18 na makapasok doon sa club, that's reserved for people of the age of majority or yung mga over 18, over 21. Bagamat ang sinasabi nga nitong LGBT party list, no, at yung ibang mga LGBT rights groups na ating nakausap kanina para sa storya na ito, na hindi dapat sinasama dito sa, kumbaga sa cross-checking na ito, yung pagkakaiba or yung discrepancy ng gender identity and expression ng mga trans Pinay doon sa nakasulat sa kanilang ID. Dahil wala naman batas, wala pa naman tayong batas na nakasaad na pwedeng baguhin ng isang trans Pinay yung kanyang assigned sex o yung kanyang legally assigned sex. No? So talaga magkakaroon ng discrepancy. At sinasabi nga nila no, na isang uri ito ng diskriminasyon dahil yung discrepancy na yon tinutumbok nito yung gender identity at expression ng isang trans Pinay o maraming transgender na matagal din nilang binuno, no? At talagang struggle din para ito ay ma-acknowledge nila at maipalabas nila ito sa publiko. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.